Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay ni Digong at saka yung kanyang abogado na si Atty. Kaufman. Kasi po, kasi dito sa latest na balita, gusto makipag-negotiate ni Atty. Kaufman sa Marcos government para sa interim release daw po, mga kababayan. Ito ang balita ngayon mga kababayan sa Manila Bulletin. Kaufman seeks to negotiate with Marcos government on Duterte's return to the Philippines. Saka, paano yan mga DDS? Yung mga Duterte, tumiklop na. Hindi man ito gagawin, mga kababayan ni Atty. Kaufman, kung walang advice, walang basbas yung kanyang kliyente na si Digong. Ito ang ibig sabihin, tumiklop na si Digong sa weak leader nating Pangulo na si President Bongbong Marcos. Yung maisog and strong leader na si Digong, gusto na ngayon makiusap, magmamakaawa. Iwan ko kung pagbibigyan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pag pinagbigyan ito ng ating Pangulo, baka hindi na siya niyan makatapos. Mr. President, pag pinagbigyan mo na makauwi for interim release si Digong, baka hindi ka makatapos nito sa 2028. Desidido po sila na gamitin lahat ng pambubudol para makabalik lang dito sa Pilipinas for interim release na una, sabi, nangangako na hindi tatakas. Ialam naman ninyo na hindi mapangawakan ang mga sinasabi ng mga Duterte. Pero nasa sa inyo po yon. Kayo ang Pangulo eh. Di ba? Ito yung balita ngayon. Former President Rodrigo Duterte's lead counsel, Nicolas Kaufman, is seeking an audience with the Marcos administration to negotiate the return of ex-chief executive to the Philippines. So nasa kamay ngayon pala, alam na nila, nasa kamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kapalaran ng dating Pangulo. Yan kung pagbibigayan siya matapos na tawagin niyang may bangag tayong presidente. May adik tayong presidente at yung kanyang anak na vice-presidente, pagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ipapatay, pati si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Itong mga mortal sins nila. At hindi lang siyempre, yung mas matindi, yung kasalanan ni Digong sa ating mga mamamayang Filipino, sa mga pamilya lalo na ng na-EJ case. Di ba pa? Iwan ko kung magpapabudol ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga Duterte. Sabi ni Kaufman, I have a request from the Philippines administration, the government. I am still waiting to be invited. I wanna speak to you people. Sabi niya sa isang interview ng isang DDS vlogger kanina. So, paano yan mga DDS? Sumurrender na ang inyong maisog na leader. Inutosan na si Kaufman na makiusap sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag ninyong weak leader. Hindi ba nakakaya ito na ginagawa ng inyong hinahangaan na leader? This is tantamount to surrender. Total surrender. Di ba pa? Malinaw po ang mensahe ni Kaufman. Hindi man niya ito gagawin. Hindi siya magsasalita ng ganito, mga kababayan, kung walang basbas sa kanyang kliyente. Di ba po? Kailangan mang sariling diskarte ito. Kung sariling diskarte ito, mga kababayan ni Kaufman, ang ibig sabihin, may na siyang abogado. Magkikipag-negotiate ka sa ina-accuse ng kliyente mo, ng pamilya, ng kliyente mo, na kidnapper. Magkikipag-negotiate ka doon. Tapos gusto mong ibalik sa Pilipinas na kung saan yung gobyerno na-accuse mong kidnapping. Ina-accuse ng kliyente mo ng kidnapping. So ano yon? Tawag niyan dito sa amin na maransiwal na. I think itong si Atty. Kaufman confused na kung ano ang gagawin
paano mangyayari ang interim release. At the fact na yung interim release, iniisip niya na dapat dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin nito mga kababayan, walang bansa na gustong tumanggap sa kanya. Bakit sa Pilipinas? Di ba po? Last week may mga balita, ang sabi, may bansa silang kausap, kaya lang hindi man sinasabi. Yun pala, Pilipinas. Redacted kasi doon sa statement. Yung receiving country, yun pala, ang nasa isip nila, Pilipinas. Bumalik dito sa Pilipinas. At ang pamamaraan mga kababayan para makabalik, magmakaawa sa ating Pangulong Bongbong. Iniisip nila mga kababayan talaga mabait yung ating Pangulo. Na kahit ilang beses nila, pagsasalataan ng mga masasama na hindi makain ng aso. Di ba? Araw-araw yung pag-aalipusta, Roque, sa ating Pangulong Bongbong, pwede pa nila na mauto. Yan, mga kababayan, iniisip nila, masyado nilang minamaliit ang ating Pangulong Bongbong Marcos na sa kabila ng lahat ng mga pagbabanta, pag-aalipusta, may pusong mamon ang ating Pangulong Bongbong para patawarin sila, lalo na si Digong, at pagbigyan yung pakiusap ni Atty. Kaufman na makabalik dito sa Pilipinas. Pagbigyan yung interim release at ang receiving country, Philippines. Siguradong hindi papayag mga kababayan yung mga pamilya ng crimes against humanity, victims ng crimes against humanity or EGKs. Yan sabi dito. Sinabi to ni Kaufman after asking Duterte supporters to put their faith in the judicial process and to keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests and for his speedy return to the Philippines. The defense currently has two pending motions before the ICC's Pre-Trial Chamber 1. A jurisdiction challenge and a request for interim release to an undisclosed territory which Kaufman expects to be resolved in the coming weeks. Itong sinasabing undisclosed territory, Davao City po yun. Hindi na po undisclosed country, kundi undisclosed territory. Malamang sa malamang, Davao City po. Pag nakabalik yan sa Davao, hindi na yan aatin sa hearing. Di ba? Magtatago na yan si Digong sa ilalim ng lupa. Kaufman, who leads the defense team, said the former president's speeches have been selectively chosen to suit the purposes of the cases filed against him. He argued that the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. Malabo po, kada speech niya po, ang maririnig mo sa kanya, walang iba kundi kill, kill, kill. Na yun din ang ginagawa ng kanyang PNP, ang kanyang kapulisan. Kasi may utos siya eh. At ang ebidensya, yung nagkalat na mga patay sa kalsada. Sa kada operations na ginagawa laban sa droga, yung war on drugs niya. Yan ang ebidensya. Napakalinaw yun. At ipinagmamalaki pa niya. Kaya itong argumento po ninyo, Mr. Kaufman, napakalabo. Kasi malinaw pa sa sikat ng araw ang mga ebidensya mula mismo sa kanyang bibig. Diba? Recorded ng mainstream media, pati ng government media, PTV4 and RTBM. Recorded yung mga statement niya. At hindi lang yon. Doon sa Quadcom hearing, tinuro pa si Bato. Death squad din dyan niya. Yan si Bato. Nilaglag si Bato. Sa Senado pala po, hindi sa Quadcom, inamin niyang death squad si Bato. Senator, may I yes, sir. Go ahead. interject? Recorded ng Inquirer. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan.
Trabaho yung pagiging death squad. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. O yan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Paano mo yan, Attorney Kaufman? How will you defend that kind of, client? Ang ebidensya, santambak na ebidensya, galing mismo sa bibig niya. You see, nag-take out siya sa pagsasabi. Testimony niya yun sa Senate investigation. Death squad niya yan. Yan si Bato. Death squad yan. Kaya malabo po, Attorney Kaufman, itong sinasabi mo rito. He was a person who was not shy of using, we put it, colorful language. But he's probably one of the most popular politician that the Philippines has ever had. And there's reason for that. Sabihin mo yan sa mga judges ng ICC. Kung yung sinasabi mo, dinidescribe mong colorful language na lumalabas sa bibig ni Digong, paniwalaan nila. Ang ibig sabihin, hindi man totoo yung mga pinagsasabi ni Digong. Kung hindi totoo yung kanyang death squad at kill, bakit maraming namatay sa kanyang war on drugs? Di ba malinaw yon? Yun ang consequences ng kanyang mga pagsasalita. But anyway, ang magsasagawa ng appreciation yan, yung mga ICC judges. Sabihin mo yan sa mga ICC judges. Kung paniwalaan ka, di okay. Di ba? Ito mga sari-saring reactions ng mga netizens. Sabi ni Maggie Taverner, yan kasi nasobrahan. Sabi ni Ian Velasco, this top-notch lawyer for Duterte appears to have losing arguments before the ICC. Malamang, kaya ang kanyang strategy, makaawa na lang sa ating Pangulo para siguro ang plano nila, pag pinagbigyan yung interim release na budol yung ating Pangulo, pinauwi sa Davao, dito anya, teritoryo natin ito. Hindi nila pwedeng pasukin tayo rito ng walang tutumba. O diba? Hindi na niya tayo pauulit na ma-deliver pa, pabalik sa daig para humarap sa hearing. Lahat niya na mga rason, mga kababayan, hindi niya pwedeng mag-travel kasi hina na si dating Pangulong Digong. You see, malamang ganon ang mga strategy. Ibig sabihin bodol ang gagamitin nilang strategy. Yan kung magpapabodol yung ating Pangulo. Pagbigyan, pakiusap, at pagmamakaawa na dito, pauwiin dito mga kababayan si Digong, payagan ng ating Pangulo para sa interim release. Sabi ni Sogi Dimoto, he's trying to make a trap. Malamang, sabi ni Chester Tarpin. So, is that the answer for the 150 million pesos a month? Is that all you can do, Kaufman? Sayang ng attorney's fee. Kamahal pa naman, 150 million. Sabagay, chicken yan kay Sara. Yung 150 million pa, chicken sa kanya. Maliit na pera yan. Sanay si Sara gumastos po ng 125 million in 11 days. O diba? Sabi ni Evelyn Castillo, no, let him stay there, please. Sabi ni Mark Jose Suter, keep the dinosaur in the cage. Sabi ni Sherwin Sales, hindi niya kaya ng mga substantial evidence kaya lahat na lang technicalities at pakiusap. May punto po kayo. Kasi kung malakas ang defense po, hindi kailangan nila makiusap. Bakit ba makikiusap? Tama po. Sabi ni Johnny Ojaman, bakit kay Marcos? Hindi naman siya ang biktima. Sabi ni Placer D. Duarte, BBM, think a million times. Sabi ni Mil Sapanta, ganun lang, lagi sinisiraan si PBBM ng BP niyang anak. Sana ang hustisya sa mga pinapatay niya at yung mga pagmumura niya, kamatis sa kanya napunta, dagdag pa sa mga anak niyang pasaway, ganun na lang, magdosa siya diyan. Pati Diyos, minamak niya, so be it. Sabi ni Rosalyn Bauyot, no return, no exchange. Sabi ni Tatit Enriquez, I guess BBM would not allow. That was distraction. Sabi ni Leah Rose,
wag na dyan na lang siya. Sabi ni Oyi Dilenia, gago din itong si Kaufman sa ginawa kay Tatay Digong, makipagbati pa sa odas na gobyernong ito. Pati supporter po, galit kay Kaufman. Sabi nang hindi mabasang pangalan. Mataas po pride ni Sara, ayaw niya yan, sir. Malamang, kung ayaw ni Sara, hindi ito gagawin ni Kaufman. Si Sara ang kumuha kay Kaufman bilang abogado. Nag-apply sana si Harry Roque. Wala man tiwala si Sara Duterte. Ngayon, inakway ni Harry Roque si Kaufman. May may faction na dyan sa yung mga DDS dyan sa Dahig. Pati yung mga DDS vloggers. Nag-away-away po. Pati dito sa Pilipinas. Dahil sa ganito, sa pera. Nagpupuksaan sila. Sabi ni George Velos Bitoon, hearing first, if guilty, stay. If not, then bring him home. Sabi ni Barnes, mukhang sobrang nahihirapan ang abogado ni Digong. Sabi ni Mike Roses Pawig, this lawyer does not know what he is saying. The Marcos administration has no power, only the ICC. The ICC is an independent body. Sabi ni Jomar, lead counsel ba talaga siya? Sabi ni Pahi Eps, sa inyo na lang po siya. Sabi ni Jose, no nego. Pagdusahan niya ang pagkakamali niya. Sabi ni Cristel, something fishy, Attorney Kaufman, no Filipino will trust you anymore. So malinaw po na tumiklop ng tuluyan si Digong sa Marcos administration. Inutusan niya itong si Kaufman na makiusap. Baka niya pagbigyan ka. Para lang niya makauwi ako sa Pilipinas, sa Davao. Sabihin mo niya na hindi ako tatakas. Kasi matanda na ako. Ayan po yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product natin. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto mag-try nito po, mag-message na lang po kayo sa akin sa Facebook account natin, Dante Maravillas. Lagi ninyo pong tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.